Welcome back mga papa. Ako si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Si Tristan Ting nga pala ng 3040 Podcast. Hello mga papa. So nandito na naman tayo. Kwentuhan na naman tayo ng mga buhay-buhay ng mga tatay. So ano bang natin ngayon, Go? Ano bang pag ita-topic natin ngayon? Actually, ito nga parang ngayon And, kakakwento ko lang nga, 'di ba, yung hindi, magkwento ko muna para mag-segue tayo. sige. Pare galing. Tristan, kamusta ka? Pare galing kasi kami ng parang housewarming nung isang kaibigan ko dito. So may swimming pool, ganito, nag-swimming kami. So yung bunso ko medyo makulit. Oh. Well, hindi naman makulit. Kumbaga excited, sobrang excited niya nung nandun na sila sa swimming pool. Pinabayaan ko muna sila mag-swimming. Oh. Sobrang excited niya, meron siyang batang natulak. Dun sa Tinulak. papunta sa malalim. Pero nakaano naman siya, nakapang swimming attire naman siya. Oo, naka-swimming attire. Okay. Nandun na sila sa tubig, parang nag-aarutan sila. Nag-horseplay sila, nag-rough play sila. Okay. Nung pagkaano niya, naitulak niya, papunta sa malalim. So, nagpanik yung isang bata. Oo. Yung isang bata, mas malaki pa sa kanya. Parang grade 4 na yata, grade 3. Si Rocco, grade 2 lang yan eh. So, natulak niya, nandun na. So, yung isang bata po siya, umiyak. Iyak ng iyak. Kaya lang, yung bata na tinulak ng anak mo, nakalangoy, marunong naman lumangoy. Marunong naman lumangoy, pero nagpanik siguro dahil malalim. Malalim, siya. okay. Pero nakaahon naman siya. Mm-hmm. Nakita na lang namin, ako tsaka yung tatay ng bata, nakita na lang namin, umiiyak yung anak niya. Oh. So, sabi ko, ang isip ko pa nun, malamang hindi yung mga anak ko yung tumulak nito dahil mga ano naman to eh. Kasi ko nakita eh. Oh. Sa tinanong, ano nangyari? Ganito, what happened? Rocco pushed me. Putik. Ang ina saan. Ay ko, so medyo hiyang-hiya din ako. Kasi nga, ayoko nung ganun eh. Kaya lang, host ba yung tinulak niya or guest din? Guest din, okay. So sige, parang tuloy. ayoko nung mga ganong sitwasyon na napupunta na parang may nagawa yung anak ko tapos hindi ko mapagtanggol kasi hindi ko naman nakita eh. Maybe nandun kami sa in the wrong eh. Umiyak yung bata, medyo gago lang din. Ang gago ko lang din kasi nung umiyak yung bata, tinawag ko yung isang bata. Sabi ko, Jansen, look at this. It's payback time. Tapos ginawa ko, binato ko ng bola si Rocco. Ako nasa tubig. Okay. So, sabi ni Rocco sa akin, Tatay, I don't like the payback time. Please don't do that. So naisip ko, kasi gusto kong ipakita na hindi tama yun. And hindi mo tinotolerate. Hindi ko tinotolerate yung ganong behavior kahit na nasadya. Gusto ko rin ipakita yun doon sa ibang parent. Oo. Hindi ko yun iti-take lightly kahit na sabihin ko accident or what. Na I won't take it lightly na makulit yung anak ko. So masasabi mo ba yung ginawa mo pagdidisiplina? Kind of, oo. Ayun, tamang-tama. Tamang-tama yung kwento mo talaga, Tristan. Dahil yung topic natin is yung pagdidisiplina. Pero, ayun, siyempre, since ikaw na yung unang nagkwento, bigyan muna natin ng context kung bakit ganyan yung, kumbaga, siyempre, yung actions mo ngayon, probably galing yan sa mga past experience mo. So, paano ka ba dinisiplina dati? Pare, tangin na pahiyaan dati. Maski nanay ko sinasabi, hindi ako nahihiya Hindi ako nahihiya. Papaluin ko kayo right here, right now. Kahit may tao. Sa madaming tao? Like for example, may family gathering or may social gathering. As in, papagalitan kayo? Pagalitan kami. Napalo na nga ako sa kalye. Seryoso? Ay, hinahabol? Putang ina. Tatay ko. Ganun pare. So kaya ganun ako lumaki. Dati nga, late kami nagising.
dumating yung school bus. Oo. Ay, puta. Nung dumating yung school bus, putang ina. Pinalo kami sa harap ng school bus. Habang nandun yung conductor, yung assistant ng driver ng school bus. Can you do this for me? Sige, okay lang. Go lang. Okay lang yan. Ito lang. Sorry. Ilagay ko lang dito na, remove. School bus tayo. 1, 2, 3. So yun nga, nasa school bus, dumating, late na kami. Nagising lang kami nung dumating yung school bus. Ang ina, pinagsisermonan kami. Sa ano kayo? Tulog na tulog pa kayo. Dumating yung school bus. Oo. Tapos pinagalitan kayo. Ang mali pa nun, late din kasi nagising yung nanay ko. Pero tangin na syempre, yung magulang may pride. Yung nanay tatay ko may pride. Na hindi, pinagalitan kami. Tapos pumasok pa din kami. After namin pagalitan. So hindi kayo naligo? Naligo lang kayo sa sermon? Oo, naligo lang kami sa sermon. Pinagbihis na kami. Tapos masok kayo. Kaya yung sinasabi ko, bla 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 bla. Tapos wala kayong almusal. Wala. Bungas pa kayo nun. Tapos, syempre narinig na nung conductor, inaasar kami dun sa school bus. Syempre, lahat na nung nandun sa school bus, inaasar na din kayo. Inaasar na rin kami. So, pahiya na kami. Lang, first trip ba yun o last trip or walang ganong klaseng arrangement? Wala kayong schedule arrangement? Hindi, parang nasa gitnang trip kami nun eh. Parang halos lahat na nung tao sa putik. Ibig sabihin, ang dami ng tao pala. Oo, marami ng tao pare. So, yung ikaw na yung upo yung sa gitnang bangko. Di ba dati may gitnang bangko para punong-puno. Doon na kami upo nun. So, nakakahiya. Nakakahiya. So, feeling ko kaya ganun din ako mag-discipline. Medyo... May crush ka ba doon sa school bus na yun? Hindi, all boys kami. All boys pa kayo? Okay, sige. So, yari yun pag may crush ako doon. Hindi yun. Siguro baka, yun nga yung medyo, pag nare-realize ko, after ko mag-discipline, lalo na pag nasa public setting kami, nare-realize ko after na, tangina, may mali yung style ko yata. I don't know mali or tama, pero yun. Pero ikaw ba? Ako, ganyan din yung mga tipong simbahan. Siyempre, simbahan, dapat napaka-solemn na yun eh, na place eh. Dapat tahimik ka lang, tas bawal ka maglilikot-likot. Tapos pag naglilikot-likot ako, pare, kukurutin ako ng nanay ko sa tagiliran. Yung pinong kurot, no? Oo, pinong kurot na talagang ang sakit. Yung parang sa mga taong naka-experience na mag-skin test, yung tipong sa balat lang, yung pinakamasakit na ng balat, yon. Parang ganun yung ini-skin test ako eh. Tapos yun, sakit. Tapos, parang growing up, ayun, similar lang din sa'yo, Tristan, kadalasan, hinahabol ako ng pamalo, pinapahiya ako sa mga kaibigan. Kunyari, may mga kaibigan ako sa bahay, papagalitan ako. So, siyempre, nakakaya yun. Tapos, nung growing up, meron akong nababasa mga article na dapat sa parenting, dapat hindi pinapagalitan yung mga anak sa harapan ng mga tao. Actually, nakita ko yun doon sa isa naming katropa na nagkaroon ng anak. Siya yung unang nagka-anak sa aming magkakatropa. Tapos sinabi niya na parang, uy, alam niyo ba na dapat pag may ginawang masama yung anak nyo, dapat parang sineset aside nyo siya. Kung nasa public place kayo, dapat punta kayo sa private room, tapos saka mo siya papagalitan, or once na nakauwi na kayo, saka mo siya papagalitan. Huwag nyo daw pagalitan in public. Tapos iisip ko nun, napaka-corny naman nun. Kasi doon tayo lumaki, di ba? Yung ipahiya ka sa iba. Tapos na eh. Oo, kumbaga hindi na, nag-die down na yun. Kumbaga yung, ayun. So, parang at that time, pare, hindi ko maintindihan. Kasi, siyempre, wala pa akong, medyo immature pa ako nun, tapos bata pa din tayo nun, ng mga panahon na yun. Tapos, nung medyo tumatanda na ako, parang lumalabas na yung
doon ko na-realize na may mga trauma pala ako sa pagdidisiplina ng mga parents ko. Like, may anxiety pala ako na magkamali, yung confidence ko mababa, tapos ang taas ng fear ko sa failure. So may mga instances pala na yung mga ginagawa pala sa atin dati, nag-form ng Eto guys hindi ito yung hindi ito yung by studies pero nire-relate ko lang doon sa mga experience ko dati na parang kumbaga nainis ko na tangina, ito siguro yung bunga ng trauma ko. So ayun, so naaapektuhan pala yung confidence sa mga bata. Kaya din pala na may certain way kung paano i-discipline yung mga yung mga kids. Yun nga kaya yata yung ibang bata medyo mahiyain eh. Kasi nagiging, yun nga yung parang pag pinapahiya ng magulang. Kasi feeling ko nga, yun nga, laging sa episode lagi kong sinasabi yung sa panganay mo. Oo. Kasi nga, medyo harsh din ako dun kaya nga siguro mahiyain siya Tapos, yun, ako, dumaki ko na hindi rin naman ako confident Kumbaga, yung parang takot ako magkamali. Oo. Parang takot na takot kang magkamali. Kasi yun nga pag nagkamali ka, ipaparamdam sa'yo ng matindi yung putang ina mo, mali ka ng magulang mo. Pero may sinasabi sa akin kasi minsan may mga tulad ngayon, may mga iba akong kaibigan dito, yung mga recently mga nagkaanak. Ang ginagawa nga daw nila is kunyari nagtatantrums daw yung anak. Ito parang ito nga yung hanggang ngayon naisip ko parang ang corny nito Nagtatantrums yung anak. Sasabihin lang daw nila in a very calm way. Sasabihin, I will not talk to you until you're ready to talk. Habang nagtatantrum yung anak? Oo. Tapos sasabihin daw, pagka medyo bumabagal na, okay, so, are you ready to talk? Tapos sasabihin nila, hindi tama yan, blah, 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 blah. Sa isip ko lang, tangina, parang medyo boring yata yun. Naisip ko lang parang hindi yata matututo yung bata pagka ganun yung approach mo. Actually, pare, ito hindi ko alam kung tama ako or mali. Pero kasi, yun nga medyo torn ako pagka ginawa mong ganun, lalo na kunyari mga batang mga 3 years old, 2 years old. Yung mga terrible 2, ganun. Kasi hindi nila naiintindihan pa yung concept ng ine-explain mo na, eto mali yan. Ganito yan, blah, blah, blah. Ako, ito sa a point of view mo. Ano lang to, yung point of view ko lang to. Parang naisip ko, yung mga bata kasi, mas naiintindihan nila yung trauma or yung parang hindi trauma, putangina. Yung mas naiintindihan nila yung physical abuse. Yung nagalit ka, parang mas matatandaan nila yun kasi yung pain, whether physical or emotional pain, parang mas natatandaan ng bata. And pag nangyari yun, pinalo mo, kinurot mo, matatandaan niya yun, puta, pag ito yung ginawa ko, mali ito. Parang ito nga yung sabi nung nakaraang episode natin, sabi ni Teacher Trish. Parang negative, negative enforcement. So negative enforcement, pinalo mo, matatandaan niya yun na parang, putya, pagka ito pala yung ginawa ko, makakaramdam ako ng palo ng hanger. Pero i-clarify lang natin yung exact example ni Teacher Trish is hindi physical, hindi corporal punishment tatanggalan lang ng privilege, let's say mga gadgets. Yun. So baka isipin nila hindi na mamalo si Teacher Trish. Kaya Teacher Trish mabait siya So yun yung thinking ko. So hindi ko alam, sa mga nakikinig, pwede kayo mag-comment dito. So sa episode, pwede kayo mag-interact kung... Oo. Sasagot naman kami. May page na ba tayo? Malamang by this time, may Instagram na siguro tayo nito. Meron. At Tatay Cast.
siguro. Tatayhood. Ay, mali pala. At Tatayhood. At Tatayhood yung ano natin, yung Instagram. Ako nagagawa ng Instagram, pero yun. So, hindi ko, ewan ko kung tama ba yun o ikaw ba? Hindi. Ito na lang, Mingo. Yung sa'yo kasi with special needs Alam ko, sabi mo sa akin, tanggal mo yung gadgets. Doon lang ba natatapos yun? Pag tinanggal mo yung cellphone, yun na yung parang pinaka pagdidisiplina mo sa kanya. Oo, kasi ano sila tawag doon. Kagaya ng sinabi mo, sa pain sila kumbaga, yun yung tumatatak sa isip nila na pag may ginawa akong ganito, ibig sabihin, tatanggalan ako nito. So, kumbaga nung time na yon, hindi nila alam whether right or wrong lang yon. Ang nakita lang nila is yung consequence na if I do A, tatanggalin sa akin yung ABC. Ganun. So, kay Sven naman kasi, ang kanyang, similar lang din na kapag pinapakain ko siya, kung ayaw niya kumain at sinabi ko, I'm gonna get your phone, kakain siya kasi alam niya yung consequence Pero hindi pa siya, siyempre hindi pa niya maintindihan na kaya kita pinapakain kasi pag hindi ka kumain, ito yung magiging consequence. So, ang sa atin kasi, nasanay tayo sa upbringing na yung yung action tsaka yung consequence mo kung hindi mo ginawa yung action na yon. Walang explanation sa atin in between Not sure kung it's an Asian thing or I think it's an Asian thing Ayun. So tama ka na siguro may certain parts ako na nag-agree ako sa iyo na pag masyadong bata, hindi naman nila maintindihan 'yan. Pero siyempre pag as time progress, unti-unti mo na din insert na when you do this, you're gonna get hurt. If you do, because XYZ, yun yung mga reasons. So ayun, definitely habang tuwatagal, habang nakakaintindi na yung bata, ayun, kailangan tanggalin na siya kasi hindi din talaga siya healthy. I mean, pag may isip na no? Tapos pinagmumura mo. Mag-ano yun, kumbaga, ewan ko kasi ako, nire-reflect ko yung upbringing sa akin talagang wala akong self-confidence yung kumbaga feeling ko ako pa yung nag-ayos ng self-confidence ko through mga mental gymnastics. Katulad sinabi ko doon sa podcast sa Macho Chismis na kailangan kong mag-podcast para mag-improve kung paano ako mag-convey ng information, kung paano maging concise, tapos magkaroon ng konting confidence. So, actually, yung mga nakuha din yan yung sa sinabi mo na yun yung sa pagpa-podcast. Well, medyo malayo sa topic, pero tama. Yung totoo. Ayun. So, dapat parang, kumbaga, bata pa lang, ayusin na sila. Kasi pag mas mahirap silang ayusin pag matanda na sila. So, parang yun lang. Oo. Tsaka yung sinasabi nila kasi, kunwari, yung bata is hindi mo na bago yung attitude niya or yung tendencies niya bago siya mag 7 years old. Magi-stick na daw yun Medyo matagal na, mahirap na daw baguhin yun Bakit kayo puro 7 years old? May sinasabi din na certain study na pag 7 years old, dapat, kung hindi siya magaling sa math, talagang hindi talaga siya magaling sa math. So, before 7 years old, dapat magaling siya sa math. So, anyway. So, mukhang informative stages siguro din talaga. Siguro may nagpo-form sa utak nun. Pagka bago mag-7, pagdating ng 7, meron nang naka-fix na sa nila. Pero, maganda pag kung meron tayong expert. Pero, siguro, baka may ganun. Eto, Tristan, dahil dalawa yung anak mo, tapos nasabi mo nga, na-share mo nga sa mga previous episodes na in terms of upbringing nila, parang sa panganay natuto ka na, tapos sa pangalawa, in-apply mo yung mga natutunan mo, well, hopefully, yung mga natutunan mo doon sa panganay. Binato ko nga siya ng bola kanina. So, ano yung changes in terms of yung discipline na ginawa mo na parang nag-iba yung kasi sabi mo, nasabi mo din na parang iba yung ugali nung pangalawa mo
Dahil ba sa certain way on how you discipline yung second mo? Siguro kasi yung this time around, pag dinidisiplina namin yung pangalawa, si Rocco, nag-a-act kami as one team ng misis ko. So concise yung pagdisiplin nyo. Hindi kami nagtatalo na sasabihan ako ng misis ko na wag mong gawin yan, bla 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 bla. Kasi dati kay Rigo ganun eh. Kukontrahin niya ako. Makikita ng bata. May isip siguro ni Rigo, nag-aaway sila dahil sa akin. Parang may ganun eh. So, kay Rocco, pagka medyo kahit sumusobra na ako, papabayaan lang ako ni Luis na magsalita. Tapos pagkatapos nun, gagawin niya, ipo-pull out niya si Rocco. I-explain niya kay Rocco, tatay mo nagalit kasi ganito. Siya yung taga-explain. Tapos after nun, ako yung kakausapin din niya na dapat hindi mo sinabi na ganito. Dapat ganito. So, mas madami yung trabaho niya. Kasi i-coach niya yung anak ko. Tapos ako i-coach din ako. Pero yun nga, ang nangyayari, nakukonsensya ako after pag kinausap ako ng misis ko. Makukonsensya ako na tangina nga. Marirealize ko lahat ng sinabi ko. Kasi minsan, galit na ako eh. Lalo na nang tumai sa carpet si Rocco na yung 3 AM na naglilinis ako. Nagrenta ka ng vacuum. Tapos hindi kami nakatulog doon sa kwarto kasi amoy tae yung kwarto. So, after nun, kinausap din ako ng misis ko na parang dapat hindi ka ganong magsalita sa bata. Ano ba naman, ba't sasabihan mo ng ganito yung bata, bla bla bla. So after nun, makukonsensya ako. So ang kinaiba, kahit nagalit ako, after nun, kakausapin ko si Rocco. Kakausapin ngayon ako na parang, hindi ako nagalit sa'yo. Yung anger ko is towards the things that you've done. It's not about you. Tapos lagi kong explain, lagi kong may nagbibigay ko ng assurance na mahal pa rin kita, pero hindi ko lang gusto yung ginawa mo. Parang laging may gano'n na. And same din kay Rico, na parang, ito, tangina kasi minsan, naiinis ako pagka mga ginagawa mga kababuyan. Nagulat ako. Kuyari, ito, kay Rigo tumatay siya ulit. Tumatay siya. Tapos siya tatay siya. Tapos nakita ako, hindi ko alam nasa bahay siya, masok sa bahay. Pagtingin ko, habang tumatay, ginangat-ngat niya yung paa niya. Yung kuko niya sa paa niya, kinakagat niya. Yan, si Rigo. Oo, si Rigo yan. Nakaganon siya. Tapos, yung panganay mo. Habang naupos sa beda, kinakagat niya yung paa niya. Putang ina, sumabog na naman ako. Sabi, putang ina, ano ka? Gago ka ba? Parang yung sinabi ko, tang ina. Sabi ko, putang ina, gago ka ba? Sabi ko pa nun, a normal person will not do that. Sabi ko ganun. Do you even have a brain? Parang sabi ko, ang dumi-dumi dyan, tapos tinapak mo dyan yung paa mo, tapos gagawin mo, ngangat-ngatin mo yung kuko mo sa paa. Ilan taon na yan? 11? Or 12? Panga 10 years old siya no. Last year lang yun. So sabi ko, tangina, nung 10 ako, hindi ko gagawin yan. Sabi ko, tangina, mag-isip ka nga. Pag minsan may mga ganong instance, na parang kasi nainisip ko minsan, tangina, ano ka ba, nag-iisip ka ba? So, yun lagi ko sinasabi. Sagay-tagay ako. Tapos after nun, syempre, kasi ngayon si Rigo, pag nagagalit ako, siya nagpapanik. Nag-anxiety na siya. Nagka-anxiety siya, nangingini. Parang kinakabahan siya. Sorry. Sa pagsatanong ko lagi, hindi mo naisip madumi dyan? Na parang sabi niya, no, because sabi niya kasi mahaba daw yung kuko niya sa paa. Sabi ko, may nail cutter eh. Sabi kasi gusto ko na matanggal na yung kuko ko sa paa eh. So, yun yung naisip ko. Ang tawag dyan, Tristan, impulse sa mga bata. So, sabi ko, putang ina, sabi ko, asar na asar ako. Tapos, pinagsisermon ako, dinaldalan ko. Hindi ko naman sinasaktan, dinadaldalan ko. Tapos,
sinabihan din naman minsan, sobra ka naman, blah, blah, blah. Tapos sabi ko, ginangat-ngat niya yung paa niya sa kubeta. Tapos after, nung nag-calm down na ako, in-explain ko na parang, di ko naman, ang issue ko lang doon, ayoko magkasakit ka. Ayoko, para kang kumain ng ihi. Kung may tulong ihi, parang kinain mo yung ihi. May tae dyan, parang kinain mo yung tae. You want to eat shit? Yan yung sasabi ko. Tapos sabi ko, yun yung ayoko. Hindi naman dahil ginawa mo yun, hindi na kita mahal. Mahal pa rin kita, pero yun lang. Huwag mong gagawin yun. Mahal pa rin kita, pero kadiri yung ginawa mo. Putang ina, pero napaka-baboy mo, putang ina mo ka. Yun, isang instance na hindi na naman naulit. So, yun, minsan yun yung mga, minsan na, yung ngayon kay Rigo, gano'n na lang. Kinakausap ko na after. Dati kasi hindi Hindi ko kinakausap Tsaka medyo nag-tone down na talaga ako na sa inis ko. Pag nagagalit ako, parang ako naisip ko na lang, ayokong maging masamang tao. Ayokong matakot sa akin yung mga anak ko. Yun. So yung reflection mo na yan, na-apply mo na kay Rocco? Oo, kay Rocco. Actually, sa kanilang dalawa, pero nisip ko nga, minsan natatakot ako na baka mamaya too late na kay Rigo Kasi 11 na siya So, mas gentle ako ngayon kay Rigo. Kay Rocco, hindi. Minsan nga mas grabe pa ako kay Rocco Nisip ko lang baka mas resilient lang si Rocco or baka nga kasi mas lumaki siya sa amin. Okay. Dahil mas hands-on na kami nung kay Rocco. So, yun. And yun nga, sinasabi ko nga, yung mga ginagawa ko pa rin hanggang ngayon, dalawa na yung anak ko, isang 7 at isang 11, hindi pa rin ako sure kung tama yung ginagawa ko. Well, yun yung kagandaan sa Well, hindi ko sure kung maganda yun. Yung sa parenting, parang feeling ko ito yung adults experimenting on other people yung other people na yun kadugo natin Hindi. Kunyari, sa'yo ba, Ingo? Paano yung kunyari kay Sven? May mga ka pa rin ba na parang naisip mo? Although kasi parang ang lawak ng understanding mo Pagdating sa sa special needs din niya Spectrum kasi siya So, there's no such thing as malawak yung understanding Ang dami ko pang kailangan gawin. And yung tindi ng sacrifice. Like for example, di ba sabi doon sa previous episode natin, sinasuggest ni Teacher Trish na para sa mga kids, para makita kung may mga red flags or para ma-understand yung mga anak natin, kalaruin natin. I mean, mag-join tayo sa kanila sa paglalaro nila. Parang mamimili ka between yung work mo and mga bagay na would keep you sane at yung bagay na kailangan ng anak mo. So, para magkakaroon ka ng dilemma na ipagpapalit ko ba yung sanity ko tsaka yung financial comfort namin dun sa time. So, parang, yun, medyo nasa stage ako sa pag-juggle dyan. Juggle mo rin no? Ang hirap yung balance. As usual, feeling ko sa lahat ng parents, yung balance sa lahat. Whether sa parenting, sa work, or sa social life or relationship, yung balance sa lahat talaga yung mahirap Pero to answer your question, pagdating naman sa sa pagdidisiplina, and also kung paano i-handle yung mga kids with special needs, malayo pa ako. Ang feeling ko kasi kay Sven, kailangan, kasi hindi din ako matyaga dahil lagi ko siyang parang emotional blackmail ko siya na sasabihin ko sa kanya, ayaw niya, usually nag-aaway kami sa pagkain pag ayaw kumain. Ayaw kumain. Yung kasi yung feeling ko, yung pinaka-basic na need ng mga tao. Sinasabi ko sa kanya na, do you want daddy to be angry? Kasi nakita niya ako paano ako nagalit Mm-hmm. So, feeling ko,
ayun, katulad mo, Tristan, na-traumatize ko. Ayun, na-mention ko din naman sa ibang episode na may mga, feeling ko na-traumatize ko si Sven in one point of his life na kapag sinabi ko na you want to see daddy to be angry, susunod siya. Kasi nakita niya kung paano ako magalit eh. Ayun, yun na yung pinag-blackmail ko sa kanya. So, from there, yung instance na yun or instances na yun na nagalit ako, parang it just proves na tumatak sa kanya yun. At hindi ko na siya inuulit kasi parang nire-traumatize ko siya na pinapaalala ko sa kanya. So, nakakaawa eh. Pero ayun, hindi ko din man kumbaga, yun na yung kailangan ko pa rin maging creative kung paano ko siya ima-manage. Pero for now, yun na muna yung kaya kong gawin na parang takutin ko siya Hindi ko siya pinapagalitan na yung sa normal kids, kung paano niyo pagalitan yung mga kids niyo. Pero yung sa akin, more on command na, yun. So, dapat ito. Hindi rin tayo nagkalayo, Tristan. Hindi rin tayo nagkalayo. Pero yung totoo, pare, kasi ang hirap nung, kunwari, gano'n, hindi mo nga tinotraumatize yung anak mo. Ako, ang lagi kong worry, kunwari, hindi nag-umpisa yung pang-traumatize sa'yo sa bahay ninyo. Paano yung disiplina point na, hindi, yung point na paglabas niya into the wild. Okay. Kasi, pare, sa wild, paglabas niya sa bahay mo, mas marami siyang traumang mararamdaman at mas marami siyang masasakit na bagay na maririnig. Masyado siyang sheltered. Kung paano kung shinelter mo ng shinelter na hindi niya naririnig sa sarili niyang magulang na ito yung ginawa mo, tatanga mo, blah, blah, blah. Paglabas niya, magiging sobrang fragile. Oo. Kasi, magiging fragile. Actually, agree ako dyan. Feeling ko pupunta ka doon sa punto na, so, ganito yung upbringing ko sa anak ko. Paano kapag meron siyang kaopisina na iba yung upbringing, yung iniiwasan ko, abusive naman yung upbringing, yung tipong iniiwasan mo upbringing. Tapos nagawa sa anak mo. Pare. So, paglaki niya, parang napaka-fragile niyang tao. Kasi kunyari tayo, Ingo, sige, nagkaroon tayo ng anxiety and na-traumatize tayo ng mga, yung pinahiya tayo ng magulang natin. Fine, lumaki tayo, hindi tayo ganun ka-confident. We have to work on our own confidence na may mga ginawa tayo sa sarili natin. Pero nakasurvive tayo, and kung makakita tayo ng mga taong abusive, parang maisip natin, putangina, you're nothing. It's not gonna affect you that much. Or alam natin gagawin natin. Or minsan, hindi tayo confident, pero hindi tayo mababasag hindi tayo mabe-breakdown nung mga ganong klaseng taong makikilala natin. Maaaring ma-hurt tayo pag may sinabi sila, pero hindi tayo ganun ka-affected. Oo, ganun ka-affected. Paano resilient tayo? Ganun. Oo. So, yun ang fear ko nun na baka hindi maging resilient yung mga anak ko kung sobrang bait ko. Kagaya nga na sinabi ko sa ibang, alam ko sinabi ko to sa episode 2 or episode 3, na parang ang naging thinking ko nga talaga is, di ba na ako yung maging masama sa mata ninyo? Pero importante sa akin is yung pag lumabas na kayo sa wild, kaya ninyo yung sarili ninyo. Hindi kayo yung magiging fragile. And ako, alam ko naman, yun din yung sa'yo Gusto mong maging as much as possible independent and self-sufficient yung anak mo. Oo, totoo yan, pare. So, yun yung ano ko dun ewan ko, hirap. Pero ang hirap, ayun, pero ayun nga, mahirap nga yan. Ayun, kasi mag-boil down ulit yan sa balance again. Kasi definitely, hindi mo pa pwedeng parang gusto natin na best of both worlds. Yung walang trauma yung bata, may care tsaka nurturing yung environment. At the same time, resilient naman siya sa mga negative stuff na possible na mangyari sa kanya paglaki.
Pero, wala eh. Wala. Sige, go. Sabi ko sana, wala tayong assurance as parents kung ano yung magiging future nila. Kaya nga may kanta na kay Sera, whatever maybe will be. So, pero ito yun. Sabi mo, nabanggit mo yan yung future nila. Pero kasi ganito, kung hindi mabibigyan ng trauma yung mga bata, yung mga batang hindi masyadong nabigyan ng trauma nung maliliit sila, yung parang yun nga, I will talk to you when you're ready, type of things na papalaki din. Masyadong soft ba? Oo, yung mga nagiging soft. Parang feeling ko, yan yung mga batang lumaki as mga woke ngayong panahon na to eh. Tingin mo ba? Ewan ko pare, ang hirap din talaga eh. Parang diba? Pero hindi mo rin kasi maisip. Na parang, yun nga yung sasabi mo nga kanina na, yung worry mo nga na, tama ba itong ginagawa ko? Kasi hindi mo din alam na, kapag hinigpitan ko yung anak ko, baka maging ganito. Pero pag masyadong maluwag naman, baka naman maging ganito. So, ano yung pipiliin ko? Parang ganun. At the same time, hindi mo alam, hindi mo din ma-ensure na yun talaga yung mangyayari sa kanila. Oo. Baka naman, mas okay din na pala hipitan or luwagan. So, yun. Kaya, maraming dilema yung parents. Maraming dilema. Pero ito, isi-share ko lang din pala, nalimutan ko sabihin kanina. Yung bumilib ako doon sa isang kaibigan ko dito. Kasi, yung anak niya naglalaro sa harap ng TV, hawak yung remote. Okay. Pagkalarong ganun, naiba to yung remote sa TV. Sa TV? Basag yung TV. Okay. Yung TV nila, Kano kalaki ang TV? 65 inch na smart TV na Samsung. Curve. Alam mo, sinabi lang nung nanay. Ano? May insurance naman. Hindi, ang mati kagad, ang sinabi lang nila, di bali nang masira yung TV. Ang importante, okay ka anak. And don't worry. Hindi ako magagalit sa'yo. Pare, sumaludo ako sa kanila kasi sabi ko, tayo na ang bait ninyo. Parang yun naisip ko eh. Puti ba yan? Mga puti? Hindi, Pilipino. Pilipino sila. Oo, Pilipino. Sabi ko, ang bait ninyo. Sabi ko, ang bait talaga. Kasi, yun nga sabi lang niya, ang importante naman hindi siya nasaktan eh. Kasi baka yung nabasag yung TV, baka nagasgas siya. And sabi nga nung nanay, ang una ko talagang naging concern, yung baka may natalsikan siya ng bubog, yung anak ko. Kasi kung ako siguro yung naging una kong concern yung TV eh. Although, sabi nga, nakakwento ko yung tatay, sabi niya, bumili tayo ng bagong TV. Sabi ng tatay sa akin. So, yun lang. Parang, tas nag-joke lang siya na gano'n. Pwede naman bumili ng bagong TV. So, yun. Ako kasi, parang akala ko sabihin mo, kasi ako yan. Gawa ulit tayo ng panibagong anak. Palitan na to isa. So, yun. Kaya, ako malamang yun ang sasabihin ko. Tumahay si Rocco sa carpet. Yung inaisip ko, itakapo na to. Gumawa na ng bago. Palitan na. Yun yung ko. Pero yun, yung i-take away ko talaga dito, siguro sa akin lang well, sa mga nakikinig, siguro maganda mag-share din kayo or magbigay kayo ng feedback kung ano ba tong dilema ko. Am I doing the right thing? Or meron bang way na parang magandang pwede kayong mai-suggest kung paano bang magandang magdisiplina ng anak? Message nyo kami o kaya mag-comment kayo dito sa episode na to. Pwede sa Spotify habang inaayos pa natin yung, yung Facebook page. Pero